Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik sa ating channel. Narito na po ang karugtong ng ating Insta Millionaire Tagalog series. Ika-168 na kabanata. Ang pag-asa na masalubong. Ang babae ay tumawa. Ang mga salita ni Alex ay naabot ang puso ng babae. Tumingin ito ng malalim at ngumiti. Medyo isa kang talunan. Miss Beautiful, ay. Ang ibig kong sabihin, Miss, hindi ka na ba galit sa akin? Nakita ito na nakangiti, kaya medyo na-relax si Alex. Kung hindi mo ako pagtatawanan, bakit ako magagalit sa iyo, wika ng babae, habang nakatingin sa kanya. Mabuti na marinig iyan, ikinaway ni Alex ang kamay, at nagsimulang lumakad palayo. Sandali, gusto mo ng pancake? Igagawa mo ako, tanong ni Alex na surprise. Ang babae ay hindi sumagot. Nakascoop na siya mula sa bowl, ibinuhos sa grill, at ginawa ito sa pamamagitan ng likod ng sandok. Masaya ang puso ni Alex, at bumalik sa food truck, ang appetizing aroma, ay umabot sa kanya. Talagang magaling ka magluto, at ang amoy nito ay masarap, wika ni Alex sa kanya. Hindi naman. Kung kukuha ka ng training class sa loob ng ilang araw, matututo ka kung paano gumawa nito. Pero kung hindi mo ide-develop ang iyong kakayahan, mas higit ako na mas magaling. Pinapanatili ako nito mula sa pagkagutom, wika ng babae, habang binabaliktad ang pancake. May inaalagaan ka ba sa inyong bahay? Sa isip ni Alex ang mga sinabi nito ay palaisipan. Bagaman ang babae ay pangit, hindi siya mukhang matanda, nalalagpas sa 17 o 18. Hindi siya pumapasok sa paaralan, at nagtatrabaho sa food truck. Ang kanyang pamilya ay irresponsible. Wala akong pamilya, wika nito, at ang ekspresyon ay lumungkot. Naramdaman ni Alex na ayaw nitong pag-usapan ang tungkol dito. Kaya hindi na siya nagtanong. Gusto mo ng syrup? Ang babae ay magaling at mabilis, sa loob lang ng kaunting minuto, ang pancake ay handa na. Tumango si Alex, at nilagyan ito ng syrup. Siya nga pala, hindi ka mukhang mayaman, bakit mo binigyan ng $100 ang matandang lalaki? Naramdaman ni Alex na walang dahilan para itago ang katotohanan sa kanya, kaya sinabi niya, mayaman ako, hindi lang ako nananamit ng maayos. Ang $100 ay baliwala sa akin. Isa kang maliit na talunan. Kapag nagkaroon ka na ng magandang impresyon, magsisimula ka na rin magyabang, tama. Okay, hindi ka mayaman. Ibibigay ko sa iyo ang pancake ng libre. Naniniwala ka ba sa akin o hindi? Tanong ni Alex. Wala siyang dapat patunayan sa babae. Pagkatapos ng ilang subo ng pancake, na-solve niya ang problema sa pagbabayad sa pamamagitan ng pagwawalis sa paligid ng food truck. Ano ang pangalan mo? Nagtatrabaho ka ba malapit dito? Tanong ng babae. Ako si Alex, at nagpunta ako dito sa Washington upang hanapin ang aking kasintahan, wika nito. Ang pangalan mo ay hindi maganda. Wika ng babae, napaisip siya. Ano ang problema sa pangalan ko? Pagtataka niya. Ako si Nelly Lane, umaasa ako na matatagpuan mo kaagad ang iyong kasintahan. Kumaway si Alex kay Nelly, bilang pamamaalam, at magsisimulang hanapin muli si Debbie. Sumapit ang 7 ng gabi. Walang nakitang kahit anong palatandaan kay Debbie. Pero hindi siya na-discourage. Ang lugar ng Washington DC ay malaki, kaya alam niya na hindi madaling matagpuan ang kanyang hinahanap. Bago magumpisa sa kanyang pag-alis, inihanda na niya ang sarili sa mahirap na paghahanap. Kumain siya ng hapunan at nang dumilim na, naghanda na siya maghanap ng hotel para sa gabi. Naglakad si Alex sa Crown Hotel kasunod ng train station. Sa isip niya ay medyo mahal dito, pero kaunti lang ang mga taong naglalakad dito, at gusto niya ang tahimik. Isang receptionist ang lumapit sa kanya, habang nasa pintuan pa siya. Hello sir, mag-stay po ba kayo dito sa aming hotel? Wika ng lalaking receptionist, na nakangiti. Ang Crown Hotel ay isa sa mga top hotels sa Washington DC. At ito ay maayos na matatagpuan malapit sa istasyon ng tren.
Ito ay mas mahal kaysa sa ibang establishmento sa paligid. Nang mapagtanto ng receptionist ang pananamit ni Alex, napagtanto niya na hindi ito ang taong inaasikaso. Sinabi nito, kung makikita ng manager na may naglalakad na hindi nila panauhin sa hotel, kailangan niyang sabihin sa tao na umalis. Kung hindi makakaapekto ito sa reputasyon ng hotel. Sa isip ng receptionist, naintindihan ni Alex ang kanyang mensahe, na tinutulungan siya nito, upang makaiwas sa kahihiyan kung hindi niya kaya umuwi ng kwarto. Iniisip niya na, nauunawaan ni Alex ang kanyang ibig sabihin. Gusto ko umuwi ng kwarto. Wika ni Alex at lumakad papasok. Ang receptionist ay medyo nabigla. Tumingin siya kay Alex pero nagdesisyon na kapag nakita nito ang halaga, aalis ito sa pagkadismaya. Ang lobby ng hotel ay maganda. Ang mga taong naglalakad sa paligid ay may magaganda at maayos na kasuotan. Sa unang tingin, mukha silang mga matagumpay na mga negosyanteng mga tao. Tumingin si Alex sa reflection ng salamin, at napagtanto na hindi siya nababagay sa kapaligiran. Tumawa siya sa sarili. Bagaman ang hotel ay maayos, hindi ito mas maganda sa hotel ni Sam, na Berkeley Hotel. Iniisip ni Alex na pumunta sa front desk upang mag-check-in, nang makarinig siya ng boses sa kanyang likuran. Tumingin siya sa direksyon ng pinagmula ng boses, at nakita ang isang magandang babae na mahabang buhok, hanggang balikat. Nakasuot ito ng cream-colored one-piece suit, at 3 inches high heels. Malinis at mukhang mayaman ito tingnan. Sa tabi niya, nakatayo ang isang matangkad na lalaki. Tumingin si Alex at natandaan niya kung sino ito. Alex, ikaw nga, sabi ng babae na nabigla, pagkatapos siya makita ng mabuti. Ikaw ba si Miriam Hanley? Nang ngumiti ito, naalala na niya ng tuluyan si Alex. Ito ang kanilang high school hall monitor. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Si Alex ay na-surprise, at nagmadaling lumakad palapit sa kanyang dating kaibigan. Noong high school, dahil siya ay sobrang hirap, karamihan sa kanyang mga kaklase ay minamaliit siya. Katulad sa university, siya ay bulgarang inaalikusta. Ilang mga estudyante lang ang sumasama sa kanya. Si Miriam ay isa sa kanila. Natatandaan ni Alex na palagi siyang tinuturuan noong huling taon niya sa high school. At ang academic support nito ang tumulong sa kanya na makapasok sa Preston University. Lumapit siya dito at nakipagkamay, pero hindi ito tinanggap ni Miriam. Hinila pabalik ni Alex ang kanyang kamay. Ang ganda mo ngayon, muntik na kitang hindi makilala. Mas maganda ka ngayon kaysa noong high school, wika ni Alex na nakangiti. Ibig mong sabihin hindi ako maayos noong high school, wika ni Miriam, na nakasimangot at masungit. Nabigla si Alex sa paraan ng pagsasalita nito, at naramdaman niya na malaki na ang pinagbago nito. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ikaw ay maganda na noong high school, at mas lalong gumanda ngayon. Magaling ka talaga magsalita, sarkastikong sagot nito. Hindi ko inasahan na naging napakahusay mo, pagkatapos ng ilang taon sa New York. Walang imik si Alex, pero ngumiti siya. Nasa kolehiyo ka na, tama. Iniba ang paksa ng usapan. Hindi na niya nakita ito simula nang nag-graduate ng high school, at wala nang idea kung nasaan. Ang tanong ni Alex, ay nagdala sa kanya ng hindi magandang mood. Noong college entrance examination, si Miriam ay nairita dahil ang tinte ng kanyang ballpen ay hindi lumalabas ng maayos. Ang resulta ay hindi siya nakapasa sa mathematics, at hindi naging maayos sa English. At dahil doon, naiwala niya ang pagkakataon na pumunta sa kolehiyo na kanyang napili. Narinig ni Miriam na sinasabi ng mga tao na patago na naglalaan siya araw-araw na turuan si Alex sumagot sa exam. Sa huli, siya ay hindi natanggap at si Alex ay nagawang makapasok sa Preston University. Sinabi ng oras na iyon, na siya ay isang tanga, at ibinigay ang kanyang score kay Alex. Galit si Miriam sa kaklase niya na nagsabi ng mga salitang iyon. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob kay Alex. Nadama niya na siya ang dapat ang napunta sa Preston University. Ninakaw ni Alex ang kanyang universidad, mula sa kanya. Lower East College, kontento ka na ba? Minisian ni Miriam si Alex, at sinabing muli sa kanya, na akala niya ay sadyang sarkastiko ito. Si Alex ay nabigla, akala niya si Miriam ay napunta sa top university.
Saan ang Lower East College? Hindi ko naririnig ito, sa isip niya. Isa sa dalawang pinakapangit na university. Kontento ka na ba? Magiging masaya ka na ba? Ngumisi si Miriam. Ano ang mga pinagsasabi mo? Paano ako magiging masaya? Hindi mo ako nauunawaan. Inisip niya ang reaksyon ni Miriam ay kakaiba. Siya ang nag-volunteer na tumulong sa akin noong high school. Hindi niya pinilit, naturuan siya nito. Isa kang magnanakaw, nagpapanggap ka lang. Mapait na wika ni Miriam. Inisip na ang kanyang kinabukasan ay sinira ni Alex, ang kanyang puso ay masama pa rin ang loob. Si Alex ay hindi muli nakapagsalita. Sigurado siya na si Miriam ay hindi siya naintindihan. Nang sandaling iyon, ay alam na niya ang sasabihin. Ano ang ginagawa mo dito? Ito ba ang lugar kung saan ka nananatili? Naririnig niya ang tungkol kay Alex, sa mga nakaraan niyang mga kaklase. Siya ay siguradong talunan sa Preston University. Ano ang ginagawa niya sa magandang hotel na ito, sa isip niya. Huminga siya ng malalim, ang tono ng pananalita ni Miriam ay may pagkamuhi. Nagpunta ako dito sa hotel para kumuha ng room. Isang kwarto, tumawa si Miriam. Alex, tingnan mo ang damit mo. Hindi ito kaya ng iyong budget. Obvious na hindi ka rin umuwi nitong summer vacation. Pumunta ka dito sa Washington mula sa New York para maghanap ng trabaho dito. Narinig ko sa ibang mga estudyante na ang gastusin mo sa pang-araw-araw, ay sa pamamagitan ng pagtatrabaho tuwing summer vacation. Magkano ang pera na kinikita mo sa loob ng 2 buwan? $4,000 o $5,000. Ganoong halaga ba ang kinikita mo? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang gabi, dito sa Crown Hotel? Tumingin si Miriam dito, nang may pang-aalikusta. $4,000 o $5,000, ano ang problema doon? Mahinang sabi ni Alex. Iniisip ang hindi kasiya-siya na si Miriam. Sa New York ay nag-stay siya sa Berkeley Hotel at Azalea Guest House, na mahal pa sa Crown Hotel. Mukhang relaxed ka. Ibig sabihin ng $4,000 o $5,000 ay baliwala sa iyo. Ang hotel na ito ay mumurahin lang para sa iyo, tama ba? Ang pinakamurang kwarto ay $2,000. Iniisip ni Miriam na si Alex ay nasa Washington upang magtrabaho. Napatunay na wala ito masyadong pera. Wala talaga siyang idea kung magkano ang halaga ng isang room. Baby, sino ang lalaking ito? Ang lalaking katabi ni Miriam ay tinanong siya. Nakasuot ito ng puting damit at asul na pantalon. Mukha itong hip-hop singer. Ito ang boyfriend ni Miriam, si Jake Grant. Ang lalaking ito ay ngumisi kay Miriam. Tumingin siya kay Alex na may terribleng ngiti sa mga mata. Siya ang high school classmates ko, na umagaw sa pangarap ko sa kolehiyo. Noong high school isa siyang talunan. Alam ng lahat na ang kanyang kinakain sa umaga, tanghalian at gabi ay puro tinapay. Sobrang hirap niya, at wala siyang pera na pambili ng notebook. Para lang makatipid ng papel, gumagamit ito ng lapis imbes na ballpen. Para mabura ang kanyang mga naisulat, at magamit uli ang mga pahina na papel. Sinusulatan din niya ang harap at likod ng notebook cover. Honey, sa palagay mo ay makakapag-stay siya sa hotel ng isang gabi? Ika-169 na kabanata. Ang nakakahiyang sitwasyon. So, ito pala ang lalaking nirereklamo mo sa akin, wika ni Jake kay Miriam, nakaturo kay Alex at nabigla. Tumingin ito mula taas hanggang baba, at ngumuso ng may pagmamalaki. Ibinigay ni Miriam sa iyo ang magandang pagkakataon na makapasok sa magandang university. Nakikita ko na nakakatakot ang pananamit mo, kaya hindi maayos ang iyong kolehiyo. Napaka-disappointment mo kay Miriam. Hindi ka ba nakonsensya? Ano, hindi naiintindihan ni Alex kung ano ang ibig sabihin. Ibinigay ni Miriam sa iyo ang magandang pagkakataon na pumasok sa magandang university. Ayaw na niyang lumapit pa kay Miriam, kaya nagpunta na lang siya sa front desk. Gusto kong makita kung paano ka magbabayad. Wika ni Miriam, habang siya at si Jake ay sumunod sa likuran nito. Hello, gusto ko kumuha ng isang maayos na kwarto. Please, wika ni Alex sa receptionist. Ang mai-o-offer ko sa iyo na malaki, ay isang eleganteng room na may king-size bed. Okay lang ba iyon? Bagaman nag-aalangan din ang front desk lady kay Alex, naging magalang ito, at tumango si Alex. Sir, ang halaga po ng room ay $2,300 isang gabi.
Ang front desk lady ay sinabi kay Alex na kailangan ng magbayad. Kung makakaya niya itong bayaran, ay para akong nakakita ng flying saucer, wika ni Miriam. Siya at si Jake ay lumapit kay Alex. Tumingin sila dito na may masamang ngiti, at si Miriam ay bumaling sa receptionist. Pinapayuhan kita na maging mapanuri sa mga taong lumalapit sa iyo, upang hindi maaksaya ang oras ng lahat. Dahil nakikipag-usap ka ng matagal sa mga tao, at mauuwi lang ito sa wala, dahil wala silang pera na pambayad. Ang front desk lady ay nakapag-reply lang sa pamamagitan ng mahinang ngiti. Si Alex ay mas lalong nagalit. Tumingin siya kay Miriam ng ilang segundo. Kukuha ka ba ng kwarto o hindi? Naghihintay kami upang mag-check-in din. Pakibilisin mo, wika ni Miriam na tumangin din pabalik kay Alex. Walang nagawa si Alex kundi ngumisi. Sinabi mo na hindi ko kaya ang halaga ng isang room. Kukuhain ko ang pinakamahal na kwarto ngayong gabi, dahil sa inyo. Dala ko ang aking Metro Sky Bank, at may ilang $1 million ang laman nito. Miss, pakiusap ibigay mo sa akin ang pinakamahal na kwarto dito, wika ni Alex sa lady front desk. Ang receptionist ay nabigla. Iniisip niya na hindi kayang bayaran ni Alex ang eleganteng kwarto, na may king-size bed. Ang pinakamahal. Sir, sa totoo lang ang eleganteng room ay maganda na. Narinig mo ba iyon Alex? Ang front desk lady, ay hindi naniniwala sa kasinungalingan mo. Tapos ang gusto mo pa ay ang pinakamahal na room dito. Gusto mo ba kaming mamatay sa katatawa dito? Nakatawang wika ni Miriam. Tingnan mo muna kung kaya mo ang halaga ng eleganteng kwarto. Ang lalaking ito ay wala sa kanyang katinuaang pag-iisip. Miss, sa palagay ko kailangan munang tawagin ng security guard, at paalisin ito, sabi ni Jake, habang nakangiti. Ang front desk lady ay nagdesisyon, na kung sinasadyang lokohin siya, tatawag siya ng security. Walang sinabi si Alex na kahit ano. Tinanggal niya sa likod ang backpack, kinuha ang wallet, at inilabas ang Metro Sky Bank. At iniabot sa front desk lady. Pwede mo na bang ibigay ang susi ko ngayon? Alex, huwag kang mayabang, nagpunta ka sa Washington upang magtrabaho. Naisip mo ba na kapag nanatili ka dito ng isang gabi mauubos ang kalahati sa savings mo? Isa ka ba talagang tanga? Hindi ko talaga maiintindihan kung paano ka nakapasok sa Preston University, wika ni Miriam. Sa nakitang card sa kamay ni Alex, ang front desk lady ay na-shock. Ito ay pamilyar sa maraming klase ng credit card, at natatandaan niya ang Metro Sky Supreme Card. Ang mga taong may ganitong uri ng card ay mayroon $30 million na halaga sa kanilang personal account. Ibig sabihin ng binatang nasa harapan niya ay may halaga na higit pa rito. Sir, masyado akong naging hindi magalang. Ako na ang mag-aasikaso sa iyo ngayon. Gusto kong sabihin sa iyo na ang pinakamahal namin kwarto dito sa hotel. Ito ay mayroon 2 king-size bed. Hello miss, ano ang ginagawa mo? Hindi maintindihan ni Miriam ang biglang pagbabago ng ugali ng lady receptionist. Hinawakan ni Jake ang likod nito. Nakita rin niya ang Metro Sky card sa kamay ni Alex, at siya ay nabigla. Anong problema? Si Miriam ay isang college student pa lamang, at wala pang alam sa prestigyosong card. Ang card na nasa kamay niya, ay Metro Sky Supreme Card. Papayagan ka lang magkaroon ng card kung may $30 million sa iyong account. Iyon ang qualifications. Hindi siya isang mahirap na talunan, isa siyang multi-millionaire. Sino nagsabi sa iyo na sigawan mo siya? Ngayon ano ang magagawa mo? Si Jake ay nanginig at biglang nahiya. Si Miriam ay na-surprise at ang kanyang puso ay lumukso. Paano niya mahuhulaan na si Alex ay may $1 million sa kanyang pangalan? Malalim siyang nag-alala, inisip niya kung gaano siya naging kayabang dito, kanina. Nang makita niya si Jake na nakatingin sa kanya, sinabi niya sa mahinang boses, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Paano ko malalaman na marami pala siyang pera? Si Jake ay nakatitig lang dito. Panakaw siyang tumingin kay Alex. Dahil sa hindi ito nakatingin, tahimik na hinila ni Jake si Miriam sa manggas at nagsignal na umalis sila ng tahimik. Maingat silang naglakad palayo, na parang magnanakaw, upang maiwasan ang atensyon ni Alex. Pero hindi bulag si Alex. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng mga ito, ayaw niyang makipagtalo sa mga ito. Wala na kayong dapat sabihin sa akin na kahit ano.
Kukuhain ko na yung room, wika ni Alex sa receptionist. Okay, aayusin ko na ito ngayon. Kinuha ng babae ang card kay Alex, at sinimulan mag-swipe. Biglang sinabi ng babae, "Sir, ang card mo ay hindi pwedeng magamit." Si Alex ay nabigla, at narinig din ni Miriam at Jake na hindi pa rin masyado nakalalayo. Pwede bang pakisubukan muli? Natatandaan ni Alex na ginamit pa niya ito, para bayaran ang matandang nakikipagtalo sa tindera ng pancake ng $100 at gumagana ito ng maayos. "Sir, sinubukan ko na ito ng 3 beses, ang inyong card ay hindi pwedeng gamitin. Mukhang ang inyong account ay naka-freeze." Ang receptionist ay ibinalik ang card sa counter. "Mayroon pa ba kayong ibang card na pwede kong gamitin?" "Sandali lang." Si Alex ay wala ng iba pang card. Inilabas niya ang cellphone at tumawag sa manager ng Metro Sky Bank, at tanungin kung ano ang nangyayari. Sa nakitang pangyayari na ang card ni Alex ay walang kwenta, si Miriam at Jake ay nagtinginan at huminto sa paglalakad palayo. "Hello manager, ano ang nangyari sa card ko?" "Mr. Ambrose, humihingi ako ng paumanhin. 2 oras ang nakalipas. Nakatanggap ako ng tawag mula sa iyong pamilya, at sinabi na lahat ng pag-aari mo ay i-freeze," paliwanag ni Mr. Robert Miller. Si Alex ay napaisip. Hindi niya naiintindihan ang kanyang pamilya, kung bakit ipinatigil na naman ang kanyang account. "Gusto niyo pa ba ng room, sir?" tanong ng receptionist. "Please, sandali lang po," magalang na wika ni Alex. Tatawagan niya si Ken Stokes para tanungin kung ano ang nangyayari, nang matanggap niya ang tawag mula kay Ken. "Mr. Ambrose, ang inyong pamilya ay hindi masaya sa malaking halaga na nauubos sa paghahanap kay Miss Debbie Stonehill. Sinabi ng iyong pamilya na itigil ko ang paghahanap kay Miss Debbie. Sinabi rin nila na hindi mo dapat inaaksaya ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Na kailangan mong bumalik dito sa New York at asikasuhin ang iyong negosyo. Sinabi nila na kung hindi ka makikinig, wala kang magagamit kahit 1 sentimo mula sa family asset. Nakakainis. Ang paghahanap kay Debbie ang pinakamahalagang bagay sa akin sa buong mundo. Kung iyon ang nararamdaman ng pamilya, hayaan natin maramdaman nila ang ganoon." Malamig na ngumiti si Alex. "Mr. Ambrose, pag-isipan mo mabuti. Kapag hinanap mo si Miss Debbie ng personal, walang miyembro sa pamilya, kasama na ako, ang magbibigay ng tulong sa iyo. Kung babalik ka dito, bagaman ay hindi ko na magagamit ang full resources ng East Coast Division para matulungan ka mahanap si Debbie. Pwede ko naman gamitin ang 1/5 sa resources, at ang pamilya ay walang sasabihin na kahit ano. Mas mabuti iyon at effective, kaysa hanapin mo mag-isa si Miss Debbie." Wika ni Ken. "Maraming salamat sa kabutihan mo, Mr. Stokes. Pero gusto ko pa rin ipagpatuloy ang paghahanap kay Debbie, kahit mag-isa na lang ako." Kalmadong wika ni Alex. "Kung ganoon ang pasya mo, sana ay makita mo si Debbie sa lalong madaling panahon. Baka sa hinaharap, kapag tumawag ka muli, ang mga tagasunod mo ay baka hindi sagutin ang tawag mo." Wika ni Ken, at tinapos na ni Alex ang tawag. "Alex, ano ang nangyari sa tawag mo?" Si Miriam ay naglakad muli pabalik kasama si Jake. Bagaman hindi niya naiintindihan ang katayuan sa pamilya, at si Debbie, o ang iba pang mga bagay. Alam niya na si Alex ay hindi kayang bayarin ang kwarto. Tiningnan ni Alex sa kanyang backpack kung mayroon pa siyang natitirang cash, inulit niya ito, pero wala talaga siyang nakita, kundi mahigit $100 lang. Tahimik siya at naisip mas mabuti, na kung magta-travel siya, ay dapat na marami siyang dalang cash. "Miss, hindi na ako makakapag-stay dito." Nakaramdam si Alex ng kahihiyan, at ibinalik ang card sa kanyang backpack. "Di ba sinabi mo na ang $4,000 o $5,000 ay baliwala sa iyo? At ikaw ay uupa sa pinakamahal na kwarto," mayabang na wika ni Miriam. "Inisip ko na mayroon talaga siyang Metro Sky Supreme Card. Mukhang peke ito." Inilabas niya ang card kahit alam niyang hindi gumagana ito. "Na-surprise talaga ako sa kanyang mahinang IQ," wika ni Jake na nakabawi na ng kumpiyansa. "Bakit ka pa nandito kung wala kang pera? Hindi mo ba naisip na kailangan mo nang umalis? O baka gusto mo talagang pumunta ang hotel security dito upang hilain ka palabas," wika ni Miriam ng may malakas na boses. Ayaw makipagtalo ni Alex kay Miriam sa hotel.
Si Miriam at Jake ay nakangisi sa kanya, naglakad siya palabas sa Crown Hotel. Sa wakas ay umalis na siya. Katulad ng sinabi ko sa iyo sa nakaraan, ang taunang iyon, ay medyo na-develop ang kanyang sariling pag-aalala. Ang lakas ng loob niya pumunta dito, at magpanggap na kabilang dito. Sa paglalakad sa eskinita, naisip ni Alex na kailangan niyang umasa sa lakas ng kanyang katawan para mahanap si Debbie. Nang maisip niya ang tungkol sa kung gaano katagal ang oras na pinagsamahan nila. Alam niya na kailangan niyang palakasin ang kanyang loob. Ang Panginoon ang magbibigay ng gabay para magkita sila. Hindi nararamdaman ni Alex ang pagiging malungkot. Gwapong binata, gusto mo bang magstay sa aming hotel? Mula sa kawalan, isang babae ang lumapit sa kanya. May hawak na karatula, na nakasulat, accommodations. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.